Ang kamyas, hindi lang pala sahog sa sinigang dahil marami pa raw itong mga pakinabang. Tuturuan po tayo ni Love Anuver kung paano magagamit ang kamyas sa beauty makeover. Huwag kumain kayo ng kamyas. Asim! Pero, ito ang ating na good news ng kamyas para sa inyo! Come and get it! Nay, akin yun eh. Nanggaling man sa Indonesia ang siksik sa asim na prutas na ito, naging kalat na ito sa ating bansa. Kasi naman, sisiw na sisiw ang pagtatanim nito dahil swak ito sa mainit nating klima. Kaya sa pagkaing Pinoy, madalas itong ginagamit na pampaasim na sangkap, lalo na sa sinigang. At ito pang dagdag na good news, mayaman pa ito sa vitamin C. Kung kumukulo ang inyong tiyan at walang humpay ang pagbisita nyo sa banyo, worry no more dahil kamyas candy lang ang sagot dyan. Eto na, dahil nag-aalburuto si nanay. Okay na pang kaya niyo pa yan, okay? Para makagawa ng kamyas candy, kailangan lang ng kamyas, asukal at tubig. Unang tusukin ng tinidor ang bunga at pigain ito. Para yung katas niyan lalabas, di ba? Isang tabi ang napigang kamyas at magpakulo ng isang tasang tubig. Lagyan ito ng 6 na kutsaritang asukal na pula. Ang gagawin lang natin ay sa asukal, tutunawin natin, tapos hihintayin nating maglalapot siya ng konti. Matapos itong lumapot, idagdag ang kamyas para matamisin. Pag nalaga na siya ng husto, Saka natin tatanggalin dito sa pagkakaluto. Muling magtunaw ng pulang asukal. Ilagay rito ang minatamis na kamyas. Pag kumapit na sa kamyas ang tunaw na asukal, pwede na itong hanguin. kaya na medyo lumamig na yung ating kamyas, pwede na natin siyang ibalot. Diba? Para talagang magmukha siyang candy. Ang prutas ng kamyas ay napakaganda dahil nakita nilang ito ay mayroong anti-deworming effect at the same time ito ay may antibacterial effect. In fact, yung mga nagtatae dahil sa E. coli, isang uri ng mikrobyo, ay natutulungan para mamatay ang mikrobyo at eventually ay huminto yung kanilang pagdurumi. Sa pagkain ng 2 hanggang 3 kamyas candy, ang inyong nagwawalang tiyan, huhupa na sa loob ng 30 minuto. Go! La 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 la. Matatalo tayo sa competition! Okay. Go! La 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 la. Kim, alam mo, mayroon kang coughs. Alam mo, kailangan kong gamutin yung pag-uubo mo. Punta muna tayo dun sa may panggamot ako dyan. Halika. Para naman sa walang tigil na ubo at katinang lalamunan, hindi na kailangang magtiis pa. Dahil sa kamyas flower tea, ikay kikinhawa. Para sa ubo mo, Kim, nako, ang kakampi mo lang dyan ay bulaklak ng kamyas. Bukod sa bulaklak, ihanda ang 2 tasa ng tubig para pakuluan. Ilagay ang mga bulaklak sa tubig at hayaang kumulay ito sa tubig. Indikasyon na kumatas ang bulaklak. Kung habang hot pa siya, isisip mo na rin siya. Ganun ang gagawin natin sa kanya. So, umpisa na natin para magtuloy-tuloy ng ating pagpapractice. Ito ay nakakatulong, lalong-lalo na yung kanyang flower dahil naglalaman ito ng phenolic compounds. Ang phenolic compounds ay mayroong antiviral effect at napakaganda nito para sa mga ubo. Ano nasa? Sarap. Di mapait, Hindi, ang sarap. maasim. Parang nawala yung katin sa lalamunan ko. Okay. Within 3 to 5 days, ayon kay Dr. Edwin na isang wellness and integrative physician, makatutulong itong magpaginhawa ng inyong ubo. Ready? Go! La 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 la. Okay na po yung boses ko, pero ang problema ko po ngayon yung pimples ko kung paano siya Oo nga, syempre naman. Kung ang bulaklak ng kamyas ay para sa ubo, ang dahon naman ito ay maaaring makatulong sa acne o pimples. Magdikdik lang ng dahon ng kamyas at lagyan ng konting tubig. Pigain ang mga dahon. Tapos yung katas nito, Kim, yun yung ilalagay natin sa mga pimples mo. Ang nilalaman nito na nakakatulong sa pamamaga ay yung flavonoid. Okay. Ang flavonoid kasi, kasi ang effect ng flavonoid is anti-inflammatory sa English or nakakabawas ng pamamaga. So katulad ng pimple, pag ito ay namamaga, kadalasan kasi pag ang pimple namamaga, masakit siya. Pag nilagay mo yung dahon ng kamyas, mga 2 hanggang 3 beses sa isang araw, dahan-dahan mababawasan yung pamamaga niya at nawawala din yung sakit. Parang nawala yung ano niya. Update, tapos
Yung pangangati, meron. Pangangati, wala na. Hindi ka naman nangangati doon sa solution, wala. Hindi, wala. Sa nakagawian namang paglagay ng suka at tina sa mumps o beke, maaari ding makatulong ang dahon ng kamyas. Sundin lang ang naunang proseso sa paggagamot ng pimples at ipahid ang katas ng dahon sa apektadong bahagi. Ito ay naglalaman ng polyphenol. At ang polyphenol ay mayroong anti-inflammatory properties. So napakaganda ito dahil in a matter of 2 to 3 days ay nawawala ang pamamaga. Pagdating naman sa pagkakaroon ng lagnat, hindi na kailangang balutin ang sarili para pababain ang temperatura. Maglagay ng 1 kutsyarang asukal sa 1 basong tubig. Hiwain ang kamyas ng maninipis at saka ihalo sa tubig na may asukal. Ilagay ito sa refrigerator at palamigin. Inumin habang malamig para guminhawa ang pakiramdam. Dahil sa nilalaman nitong flavonoids, ito ay may cooling effect. Bumababa ang lagnat at hindi lamang yon. Bukod sa cooling effect nito ay nakakatulong ito dahil antipyretic ito at the same time ito ay anti-inflammatory. Sa pag-inom ng 1 hanggang 3 baso sa isang araw, maaari raw bumalik sa normal ang body temperature nyo. Pero tandaan, dapat pa rin magpakonsulta sa inyong friendly doctor para makasiguro. Kahit anong asim pa ng kamyas, pero pag nalaman nyo ang kakaibang powers nito, sigurado kung lalabas pa rin ang inyong mga ngiti sa labi. Diba, no? Diba?